Sinuspende ng Korte Suprema si Attorney Jesus Falsis III ng 1 taon dahil sa simpleng misconduct kaugnay ng isang 2018 social media post na may bulgar at mapanirang pananalita laban sa mga taga-suporta ni Chris Aquino. Binigyang diin ng desisyon ang pananagutan ng mga abogado sa ilalim ng Code of Professional Responsibility and Accountability. The Philippine Showbiz List presents mga detalye ng suspension sa practice of law ni Attorney Jesus Falsis III. Jesus 2018 post against Chris Aquino supporters. Ang mitsa ng administrative case laban kay Jesus ay nag-ugat noong October 2018 nang ang kanyang nakatatandang kapatid na si Nico Falsis ay kinasuhan ng patong-patong na reklamong qualified theft ni Chris Aquino kaugnay ng umano'y maling paggamit ng corporate credit card para sa mga personal na gastusin. Dahil sa tindi ng legal na bakbakan at emosyonal na epekto nito sa kanilang pamilya, pumasok si Jesus sa kontrobersya bilang tagapagtanggol ng kanyang kapatid sa mata ng publiko. Noong November 2018, sa kasagsagan ng sigalot sa pagitan ng kampo ni Chris at ng pamilya Falsis, naglabas si Jesus ng isang pahayag sa kanyang ex-account na naging sentro ng matinding kritisismo. Sa nasabing post, ipinahayag niya ang kanyang pagkadismaya sa mga taga-suporta ni Chris na aniya ay agad naniniwala sa mga akusasyon laban sa kanyang kapatid, ngunit hindi bukas sa panig ng kanilang pamilya. Gumamit siya ng matitinding salita at direktang panunumbat, kabilang ang mga terminong bias na dilawan, paniwalang paniwala, at iba pang mapanlait na pananalita. Pati na rin ang bulgar na ekspresyon bilang pagpapahayag ng kanyang galit. Dahil sa paggamit ng bulgar na pananalita, kabilang ang direktang pagmumura, isang formal na reklamong administratibo para sa conduct of unbecoming of a lawyer ang inihain laban kay Jesus sa Integrated Bar of the Philippines ng isang dating kasosyo sa negosyo. Sa kanyang depensa, iginiit ni Jesus ang kanyang karapatan para sa malayang pagpapahayag o freedom of expression. Bagamat kalaunang nagkaayos sina Chris at Nico noong 2019 at binawi ang kanilang mga kasong kriminal, nagpatuloy ang hiwalay na kasong administratibo laban kay Jesus sa Korte Suprema. Supreme Court suspend Jesus for 1 year from the practice of law. Nitong June 15, 2026, formal na isinapubliko ang hatol. Ayon sa desisyon ng Supreme Court 2nd Division na inilabas noong November 18, 2025, si Jesus ay pinatawan ng 1 taong suspensyon sa pagpractice ng abogasya matapos mapatunayang nagkasala ng simple misconduct kaugnay ng kontrobersyal na social media post. Sa kanyang depensa, iginiit ni Jesus na hindi siya dapat managot dahil ang ilang matitinding salita sa wikang Filipino ay minsan nang kinilala ng Korte Suprema bilang hindi laging may layuning manira kundi maaaring nagpapahayag lamang ng matinding emosyon. Gayunpaman, hindi tinanggap ng hukuman ang argumentong ito bilang sapat na depensa sa kanyang mga naging pahayag. Ayon sa IBP, unang pinatawan si Jesus ng 17,500 pesos na multa at reprimand kasama ang babala na mas mabigat na parusa ang ipapataw sakaling maulit ang parehong paglabag. Sa pag-akyat ng kaso sa Korte Suprema, binago ang hatol at mas pinatindi ang parusa, lalo na't may nauna na siyang record ng paglabag. Kabilang ang pagiging napatunayang guilty sa direct at indirect contempt noong September 3, 2019 at pagmultahin ng 5,000 pesos. Binigyang diin ng Korte Suprema na ang social media, partikular ang X, ay isang public space kung saan ang mga pahayag ay maaaring umabot sa napakalawak na audience at mabilis na makapagpadulot ng kontrobersya. Dahil dito, inaasahan ang mga abogado na maging mas maingat at responsable sa kanilang online statements dahil direktang naaapektuhan nito ang tiwala ng publiko sa legal profession. Ipinaliwanag din ng korte na ang terminong dilawan na ginamit sa post ay may politikal na konotasyon na tumutukoy sa mga miyembro na nag-aambag sa polarisasyon imbis na makabuluhang diskurso. Sa pananaw ng hukuman, ang ganitong uri ng pananalita ay hindi nakatutulong sa maayos at pampublikong talakayan at lalo lamang nagpapalalim ng hidwaan sa pagitan ng mga grupong politikal. Sa huli, binigyang diin ng Korte Suprema na bagamat protektado ng saligang batas ang kalayaan sa pagpapahayag, ito ay may hangganan para sa mga abogado dahil sa kanilang oath at tungkulin bilang miyembro ng bar. Kaya't hindi maaaring gamitin ang free speech bilang dahilan upang isantabi ang professional ethics at pananagutan sa publiko. Jesus accepts Supreme Court suspension, calls for accountability.
Sa isang pahayag sa Facebook matapos ang kautusan, sinabi ni Jesus na tinatanggap niya ang 1 taong suspensyon sa pag-practice ng abogasya na ipinataw ng Korte Suprema at inilarawan niya ito bilang isang presyo na kusa niyang tinanggap dahil sa pagtatanggol niya sa kanyang pamilya. Ipinaliwanag niya na ang kanyang mga pahayag noong 2018 hanggang 2019 ay bunga ng matinding sitwasyon kung saan siya ay nakikipaglaban para sa kapakanan ng kanyang kapatid habang hinaharap ang mabigat na public scrutiny. Kaya't gumamit siya ng social media bilang tanging paraan upang maipahayag ang kanilang panig. Inilarawan ni Jesus ang sarili bilang isang taong sumisigaw sa kawalan dahil sa kawalan ng ibang paraan ng pakikipaglaban. Aminado rin siya na ang mga salita ng isang abogado sa social media ay may bigat at dapat may pananagutan. At kinilala niya ang kapangyarihan ng Korte Suprema na disiplinahin ang mga miyembro ng bar. Gayunman, nanawagan din siya na aksyonan ang mga nakabinbing disbarment cases laban kina dating Pangulong Rodrigo Duterte at Vice Presidente Sara Duterte. Nagbigay din siya ng mensahe sa mga senador na kung ang isang abogado ay napaparusahan dahil sa pagmumura, dapat ding managot ang mga opisyal ng gobyerno sa mas mabibigat na alegasyon. Binigyang diin niya na ang tunay na hustisya ay nakabatay sa patas na pagpapatupad ng batas para sa lahat.